Tawag ng pagsisisi. Lumapit tayo sa Diyos. May mga pagkakataong nagiging mapanghusga tayo sa iba. Wika ng kasulatan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Hingin natin ang kapatawaran ng Diyos dahil sa ating pagmamalaki. Ang ating Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Kailangan lamang na tunay na makilala natin ang ating sarili sa liwanag ng kanyang mga salita na siyang dapat na gumabay at magpatibay sa buhay natin tungo sa kabanalan. Purihin natin siya. Tayo pong lahat ay tumayo para sa tawag sa pagsamba. Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila.
kabangalan, pagsintay saktan, nakalilisan. Kabanal-bangalan, makapangyarihan, lupa't langit nagpupuri sa iyong ngalan. Kabanal-bangalan, mahabaging tunay, tatlong personang Diyos na marangal. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na binigyan mo sa amin upang sambahin ka at pasalamatan. Salamat po dahil hindi hadlang ang pandemic upang di ka namin sambahin. Salamat po sa bawat pamilya na nasa kanya-kanyang tahanan na nakikiisa sa aming pagsamba sa inyo. Patnubayan mo po kami sa lahat ng aming ginagawa. Patawarin mo din kami sa lahat ng aming pagkakasala. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa mga pagbati at malasakit ng Iglesia, ang October sa UCCP calendar ay Indigenous Peoples Month. Today is the 8th Sunday in the season of Kingdom Tide. Pinagdiriwang din natin sa linggong ito ang Peace Sunday at ang National Christian Women's Association Sunday. Pinananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Cavite Province hanggang October 15. Patuloy nating sundin ang mga itinakdang health protocols upang makatulong tayo sa pagsugpo sa COVID-19 pandemic. Ang ating sambahay at ang Sunday School ay isasagawa pa rin via video premiere at ang sambahayang panalanginan via Zoom. Maaari nating masubaybayan ang mga gawaing nabanggit sa FB page at sa YouTube channel ng Iglesia. If you have prayer concerns at kung may mahalagang announcements, pwedeng i-post ang mga ito sa mga available na group chats. Salamat din sa mga nag-extra efforts para makapag-lead ng devotion at makapag-facilitate ng Bible study via Zoom, Google Meet, FB Video Room at iba pang social media platforms. Pag-ibayuhin natin ang ating efforts to support the church financially. We can ask the Board of Deacons to visit or to drop by your homes and pick up your givings. In connection with this, available po pa rin silang bumisita sa inyong tahanan sa October 12. Pwede pa rin naman kayong mag-bank transfer or e-banking through the PS Bank Savings Account ng UCCP Anabu Evangelical Church sa account number 2054-00000692. Maaari ring gamitin ang GCash with the number 0932-342-1262 para sa inyong mga pagbibigay. Ang buong iglesia ay nagpapahatid ng taos-pusong pakikiramay sa mga mahal sa buhay na naulila ng kapatid na Elenita Remorca Espinas na pumanaw last October 7, 2021. Isama po natin sa ating mga pananalangin ang buong sambahayang nakararanas ng malabis na kalungkutan dahil sa kanyang pagpanaw. Nauna rito ay pumanaw na rin ang kanyang kabiyak na si Mariano Espinas Jr.
Halos 3 linggo lamang ang nakalilipas noong September 17 at ang kanyang kapatid na si Ligaya Remor Casarno noong August 30. Idulog natin sa Diyos ang sambahayan ng kapatid na Lourdes Paredes Rodriguez na pumanaw noong October 1 at inilibing noong October 7. Lubos na kagalingan din sa kanyang anak na si Sister Nanette Camet. Samantala, batiin natin at awitan ang mga birthday and wedding anniversary celebrators for the week October 10 to 16, 2021. Today, October 10, ang nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ay sina Julie Jahara Gutianho, Teresa Rhea Padilla, Carl John Panganiban, Roland Tolibas, at Carmelita Lauang Duliete. Let us also greet the only wedding celebrators for the week, and they are Teddy and Emily Rodriguez. We will be remembering their bond of marriage this coming October 11. A happy birthday to you, a happy birthday to you. May you feel Jesus near every day of the year. A happy birthday to you, a happy birthday to you, and the best year you ever had. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love in our lips, in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na napakadakila ng ating Panginoon dahil muli ay tayo ay kanyang pinagsama-sama. Sino po sa inyo dito ang naniniwala na ang pangalan ng ating Panginoon ay dakila at makapangyarihan? Amen! Kung lahat po tayo ay naniniwala, tara, halina at purihin po natin ang Panginoon at awitin natin in Jesus' name.
shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. His name is powerful and every knee will bow down. Sabi nga sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? The name of the Lord is so powerful that even the enemy were shaken and defeated. Kaya nga mga kapatid, fear not, for the Lord Jesus is with us, fighting for us. In the name of Jesus, we are COVID-free. In the name of Jesus, we are healed. In the name of Jesus, we are free. In the name of Jesus, we are alive. In the name of Jesus, we are saved. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out.
of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Wherever you may lead, I will go. Samahan niyo po ako sa pananalangin ng Iglesia. Nagagala kami, O Diyos, na sa natatanging araw na ito ng aming pagsamba sa aming kani-kaniyang tahanan, ay malaya kaming makadudulog sa iyo upang maialay ang aming mga papuri, pasasalamat at pagsusumamo. Nakatitiyak kami na bukas ang iyong pandinig at namamasdan mo ang aming mga kalalagayan, lalo na sa panahong ito na patuloy kaming nahaharap sa mga panganib dulot ng pandemyang hindi lamang ang aming bansa ang naaapektuhan, kundi maging ang 220 countries all over the world. Dahil na rin sa iyong paggabay, kami ay binibigyan mo ng pagkakataon na katagpuin ka sa aming pananambahan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Salamat sapagkat naisasagawa namin ang magtipon at makapanambahan kahit sa aming kani-kaniyang mga tahanan tuwing sambahay kung araw ng linggo at makipagdalanginan tuwing sambahayang panalanginan kung araw ng Miyerkules. Nagagalak din kami dahil sa nagagawa rin naming makapag-devotion at Bible study sa mga itinakdang araw at oras gamit ang iba't ibang social media platforms sa internet. Higit naming kinasasabikan, O Diyos, ang magtipon ng harapan o face-to-face. Subalit dahil sa mga ipinatutupad na mga restrictions at health protocols ayon sa itinakdang quarantine level, ay hindi namin maisagawa ang dating pagsasama-sama sa loob ng aming sanktuaryo. Kaya't patuloy naming isinasamo
na makasunod nawa ang buong pamayanan sa mga dapat gawing mga pag-iingat upang masumpo ang pagtaas ng nahahawahan ng COVID-19 na nakaapekto na sa marami naming mga kapatiran at sa kanilang mga sambahayan. Igawad mo nawa, O Diyos, ang kasapatan sa iyong mga anak upang sa kabila ng idinudulot na kahirapan at sa pagsasara ng mga trabahong pinagkakakitaan ay makaraos kami sa araw-araw. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang iyong pag-iingat at proteksyon sa mga umaalis ng kanilang mga tahanan upang magtrabaho para sa kanilang ikabubuhay. Salamat sa mga oportunidad na makapag-work from home ang may kakayanang mabigyan ng ganitong pagkakataon. Isinasamo rin namin sa iyo, Lord God, na sa ikalawang taon ng pagpapatupad ng mga bagong paraan ng pag-aaral ay patuloy na makapag-adjust ang mga mag-aaral maging ang kanilang mga magulang sa paggamit ng distant learning modalities gamit ang online learning at ang mga modules na ipinoprovide ng mga paaralan para masagutan ng mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan sa paggabay ng kanilang mga magulang. Kaugnay dito, patuloy mong kasihan, O Diyos, at biyayaan ang aming UCCP Anabu Christian School upang maipagpatuloy namin ang layunin na makapagbigay ng mataas na kalidad ng edukasyon para sa pamayanan. Nababatid mo, Panginoon, ang pangangailangan upang matugunan ang mga financial obligations ng iyong iglesia sa dakong ito. Sa kabila ng kasalukuyang kalalagayan, ay mapanatili nawa at makapagpatuloy ang bawat isa sa kanilang taos-puso at kusang loob na pagbibigay upang may magamit na pondo para maisulong ang mga programa at proyekto para sa kapakanan at patuloy na pagunlad ng mga gawain ng iglesia kahit sa limitadong kapasidad. Simula pa noong una ay hindi mo kami pinabayaan, kaya't marapat lamang na ibalik namin sa iyo ang bahagi ng aming mga tinatangkilik bilang pasasalamat at paraan ng aming pagsamba. Sa linggong ito na ipinagdiriwang namin ang Peace Sunday at National Christian Women's Association Sunday, maging instrumento nawa kami para sa patuloy na paglaganap ng kapayapaan. Pangunahin narito ang aming mga sarili na makalaya sa mga mabibigat naming mga alalahanin at pangamba. Dahil sa iyo nagmumula ang tunay na kapayapaan. Gayun din, patuloy mong i-empower ang mga kababaihan upang kanilang maisabuhay ang pagkahirang sa kanila bilang mahalagang kabahagi ng pag-unlad ng pananampalataya sa kanilang mga iglesia at mga tahanan. Sa kauli-ulihan, tanggapin mo at iyong lingapin kasihan din ang aming bansa na sa panahong ito ay naharap sa political and economic crisis. Pagkalooban mo ang bawat mamamayan ng tamang disposisyon at pagpapasya sa pagpili ng mga kandidatong kanilang ihahalal sa darating na national and local elections sa May 9, 2022. Patuloy nawang manalangin ng taimtim ang bawat isa upang mabigyan mo sila, Panginoon, ng malinaw at maayos na pagpili ng mga leaders na gagabay sa bansa tungo sa pagunlad at napapanahong pagharap sa kasalukuyang kahirapan dahil sa COVID-19 pandemic. Ang lahat ng ito ay idinudulog namin sa iyo na may pasasalamat dahil alam namin na tutugon ka sa aming mga hibik at panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.
Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Marcos chapter 10 verses 17 hanggang 31. Ang lalaking mayaman. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan nyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli, at maraming nahuhuli ang mauuna." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng banal na kasulatan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light
As of September 21, 2021, Forbes listed the following top Filipino billionaires and their net worth. Babanggitin ko lamang po dito yung unang 5 nasa listahan ng mga Pilipino na mga bilyonaryo na nakasama doon sa prestigious Forbes list of billionaires all over the world. Ang number 1 po ay ang magkakapatid na C. Meron po silang net worth na 16.6 billion US dollars. Kung i-convert po natin sa peso, ito ay umaabot ng 830 billion pesos. Pangalawa sa listahan at siyang kaisa-isang individual, no? O the first individual, no,
na pinakamayaman ay si Manny Villar, na mayroong net worth na 6.7 billion US dollars or equivalent to 335 billion pesos. Nasa pangatlo si Enrique Razon na may net worth ng 5.8 billion US dollars, katumbas ng 290 billion pesos. Pangapat ay si Lance Gokongwei at ang kanyang mga siblings na may 4 billion US dollars na net worth or equivalent to 200 billion pesos. Mga panglima si Jaime Zubel de Ayala na may 3.3 billion US dollars na net worth o katumbas ng 165 billion pesos. Isang maituturing na ring karangalan ang mapasama sa kabuuan ang 17 Pilipino sa prestihiyosong Forbes List of Billionaires in 2021. Sa kabuuan, mula sa pag-uulat ng GMA News Online, may naitala ang Forbes na 2,755 billionaires all over the world. Pangunahin sa listahan ay si Jeff Bezos ng Amazon na may net worth na 177 billion US dollars or in pesos, a staggering amount of 8.85 trillion pesos. But on the other hand, may kaisipan pa rin ang mga Pilipino at ito naman ay may katotohanan na iilan lamang sa 111.5 million na populasyon ng Pilipinas ang nagtataglay ng malaking yaman at karamihan ay nakasadlak sa kahirapan. Kaya't maraming mga mahihirap na gustong yumaman na nagbabaka sakali na tumama sa Megaloto at manalo sa online gaming kagaya ng e-sabong at iba pang mga sugal na pwedeng salihan sa internet. Dahil nga sa desperadong sitwasyon ay lalo lamang nalulubog sa kahirapan sapagkat mas lamang ang pagkatalo sa pagsusugal kaysa pagkapanalo. Sang-ayon ka sa Asian Development Bank o ADB, sa pamamagitan ng pahayag ng kanyang director na si Kelly Bird, dahil sa COVID-19 pandemic, ang poverty rate ay tumaas mula 16.7% noong 2018 to 20% in 2020. Ito'y katumbas ng mahigit na 22 million poor Filipinos. Ipinangako ni Pangulong Duterte na maibababa sa 14% o 14% ang poverty level by 2022. Ngunit dahil sa pandemya, dahil na rin sa mga katiwalian at korupsyon, sa halip na bumaba, ang poverty level ay lalo pang tumaas. Ang lalaking mayaman dito sa ating teksto na binasa kanina ay mayroong curiosity o mapag-usisang pagtatanong sa ating Panginoong Jesucristo kung paano siya magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon na sundin niya ang mga kautusan at ito naman ay daglian niyang tinugon. At sinabi niya sa Panginoon na sa simula pa sa kanyang kabataan o pagkabata ay sinusunod na niya ang mga ito. Ngunit, naalalaman ng Panginoon ang isip ng lalaki. Kaya, Jesus dropped a bombshell of a statement. Ang sabi niya, isang bagay na lamang ang dapat mong gawin. At ito ay ang ipagbili ang lahat ng iyong mga ari-arian at ibigay ang mga ito o yung pinagbilhan nito sa mga dukha. At ang magiging kapalit nito ay ang pagkakaroon niya ng kayamanan sa langit. And this young rich man failed the test. Ang pamagat po ng aking sermon sa linggong ito ay nakasalig sa Kingdom Tide Lectionary na may pamagat, ang pinaghaharian ng Diyos
ay kaniyang pinagyayaman. Sa paanong paraan ba tayo pinagyayaman ng Diyos kapag ang Panginoon ay naghahari sa atin? Again, this is the question that He is posing to us right now. Sa paanong paraan ba tayo pinagyayaman ng Diyos kapag ang Panginoon ay naghahari sa atin? Sa ating pagpapatuloy ay samahan muna tayo sa panalangin. Gawin mong kaaya-aya at karapat-dapat ang mga sandaling ito upang sa aming pagbubulay sa iyong mga salita ay lalo naming mabigyan ng mahalagang kulay at katatagan ang aming pamumuhay bilang pagsunod sa iyong paghahari o aming Panginoong Jesucristo tungo sa pagkakaranas namin ng kasapatan na nagbubuhat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, sa papaanong paraan ba tayo pinagyayaman ng Diyos kapag ang Panginoon ay naghahari sa atin? Una, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan kung papaghahariin natin ng Diyos sa ating buhay. Sa Kanya, He can provide us with everything that we need. Sinasabi doon sa Matthew chapter 6, verse 33, at ito ay memory verse ng marami. No? Simula pa sa pagkabata, naririnig ko na yung mga nag-recite nitong Matthew 6:33. In fact, ito ay isang awit din ito. Yung Seek ye first the kingdom of God. Sa Tagalog, isang salin sa Tagalog, sa New Testament Pinoy version, ganito yung sinasabi tungkol sa Matthew 6:33. Pero, higit sa lahat, unahin niyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Si Pedro ay nagsabi sa Panginoon doon sa verse 28 ng ating teksto sa Mark chapter 10. Ang sabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sinagot naman siya ni Jesus na sa mga nag-iwan ng bahay at bukid at mga nag-iwan ng mga mahal sa buhay dahil sa pagsunod kay Jesus at dahil sa magandang balita ay tatanggap ng great reward. Yun ang ginamit doon sa New Testament, Pinoy version. Tatanggap ng great reward. O doon sa isang salin pa sa Tagalog, sinabi, tatanggap sila ng maka-100 ulit ng mga ito. At kahit na siya'y pag-usigin, ang mamanahin naman niya ay buhay na walang hanggan. Yan yung nakapaloob doon sa Mark chapter 10 verses 29 to 30. Sinasabi rin sa Matthew 16 verse 26, ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kaya't, mga kapatid, kung taos sa puso natin ang pagkilala at pagsunod sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat mangamba sa sa anumang bagay na panandalian lamang. Sapagkat ang mga yaman sa daigdig na ito ay may hangganan at panandalian lamang. Kundi mag-ipon tayo ng kayamanang hindi masisira. Ito yung buod ng sinasabi sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Na kung babasahin natin ang sinasabi diyan sa 3 verses na yan o 4 na verses na yan, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ito yung kalalagayan noong lalaking mayaman, sapagkat ang puso niya ay nasa kanyang kayamanan. Pangalawa po,
para tayo ay makaranas ng tunay na kayamanan na ibinibigay ng Diyos kung tayo ay susunod o magpapasakop sa kanyang paghahari. Kung tayo'y nagiging tapat sa ating pagiging mabuting katiwala at ibinibigay o ibinabalik sa Diyos ang ganang sa Kanya, hindi niya tayo maaring pagkulangin. Yun po ay totoo. Kaya ulitin ko po, kung tayo'y nagiging tapat sa ating pagiging mabubuting katiwala at ibinibigay o ibinabalik sa Diyos ang ganang sa Kanya, hindi niya tayo maaring pagkulangin. May nagsasabi na ang generosity o ang kabutihang loob ay isang spiritual na kaloob o ito isang spiritual gift. Kaya nga mayroong tinatawag na gift of generosity. Naniniwala po ako kung ang isang mananampalataya ay may katapatan sa kanyang pagkakaloob sa Diyos at sa pagtulong sa kapwa, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang lalaking mayaman ay inutusan ng Panginoon na ipagbili ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ang mapagbibilhan na ipamahagi niya sa mga dukha. Ngunit, hindi niya ito nagawa. Wala kasi siyang gift of generosity. Kung mayroon mang multiplicity of spiritual gifts, ang tunay at tapat na mananampalataya, naniniwala ako na ang tiyak na mayroon siya ay ang gift of generosity. Kasi hindi siya nag-aalinlangan at hindi siya nagpipigil kung ano ang tunay at dapat niyang ibigay sa Diyos. Sa konteksto ng Malakias, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta sa Kabanatang 3, talatang 8, ang sabi dito, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Yan ang paratang ng Diyos sa kaniyang mga hinirang. Na hindi sila lubos na nagtatapat sa kanilang mga pagbibigay. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi makakapasok ang lahat ng mayayaman sa langit. Sinabi rin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. So yun po yung qualifier. Hindi niya sinabing, all the wealthy people, they will not enter the kingdom. Pero sinabi niya, it is hard for wealthy people to enter the kingdom. Mahirap. At ikinukumpara niya ito sa isang kamelyo na pwedeng makapasok sa butas ng karayom, pero ang mayayaman ay mahihirapang makapasok sa kaharian ng Diyos. This, my friends, my beloved brothers and sisters, is considered as one of the hard sayings of Jesus. Sangayon sa ilang historical and traditional accounts, yung tinatawag na butas ng karayom o eye of the needle ay sinasabing isang gate o isang pintuan doon sa Jerusalem na binubuksan lamang kapag ang main gate ay isinasara na pagsapit ng takdang oras sa gabi. Kaya para makapasok dito, ang kamelyo ay kailangan niyang lumakad ng paluhod at alisin kung anumang bagahe o kargada mayroon siya upang siya ay magkasya doon sa eye of the needle gate. Sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo na kinakailangan ng tao ang magpakababa at alisin ang kanyang mga dinadalang kabigatan. Isa na nga rito ay ang malabis na pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon tayo sa daigdig na ito na hindi maikukumpara sa inihahandang kayamanan o gantimpala sa atin sa langit.
Merong mga tao na mas pinapahalagahan kung ano yung kanilang mga treasures dito sa lupa. Usually, money, jewelries, stocks, and even power and fame, maging yung kaniyang kagandahan. And even in the Old Testament, one of the great illustrations about people loving earthly treasures ay sino? Yung asawa ni Lot. Alam naman natin kung ano ang nangyari sa asawa ni Lot. Nang sila ay inutusan ng angel of the Lord na umalis doon sa lugar ng Sodom at Gomorrah, hindi napigilan ng asawa ni Lot na lumingon pabalik doon sa syudad. Kaya naman, anong nangyari sa kanya? Siya ay naging pillar of rock salt. Hindi iodized salt. O naging haliging asin sapagkat mas pinahalagahan niya ang mga bagay na kanyang maiiwan doon sa Sodom at Gomorrah. Sa halip na ituon ang kanyang paningin sa ibinibigay na kaligtasan ng Panginoon na nasa kanilang harapan. Kaya naman, sinasabi sa atin ng ating Panginoon na tayo ay magkasya na o masiyahan sa mga bagay na mayroon tayo. Ako po, kailanman na hindi pinagkulang ng Panginoong Diyos. This is part of my personal testimony. Iniwan ko po ang aking high-paying and prestigious job sa secular world, sa corporate world, at tumugon po ako sa tawag ng Panginoon upang maglingkod. Hindi po naging kabigatan ang magbukas ng aking lukbutan o wallet para sa mga karapat-dapat na mga pagkakaloob. Hindi magiging buo ang aking pagsunod sa Diyos kung mamamanginoon din ako sa salapi. Sabi nga sa Biblia, you cannot both serve man and mammon. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. Sapagkat iibigin natin ang isa at kabumuhian yung isa. Kaya ang focus natin ay palagi sa Diyos na siyang dapat na maghahari sa ating mga buhay. Kaya nga, tunay na masasabi lamang natin na tayo hindi pinagkukulang ng Diyos kung handa nating ibigay ang lahat dahil siya ang naghahari sa ating mga buhay. Purihin natin ang ating Panginoon na tapat sa kanyang mga pangako sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Alalahanin natin na ang lahat ay nagbuhat sa Diyos. Tayo'y mga katiwala lamang. Ibalik natin sa Kanya ang nararapat upang tayo'y Kanyang kalugdan at bigyan ng kasapatan. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you.
ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa mga biyayang natanggap namin. Pagpalain mo po ang lahat ng nagbigay at naghandog sa inyo at magamit ito sa inyong iglesia. Tunay nga po na napakabuti ninyo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapahayag ng pananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay bigkasin ng pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa iisang Diyos, manlilikha, tagapagligtas at gabay na siyang nagkakaloob ng kaayusan, layunin, kahulugan at kaganapan sa sangnilikha. Na kay Kristo Jesus, ipinanganak ni Maria, Diyos na nagkatawang tao at siyang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Na sa banal na Espiritu ay naririto sa sanlibutan, nagbibigay kapangyarihan at gumagabay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maipamuhay ang pananampalataya kay Kristo. Sumasampalataya tayo na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, itinilaga sa pamayanan kasama ng Diyos, ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, na sa pagsuway ay naging makasalanan. Sa biyaya dahilan sa pananampalataya kay Hesu Kristo ay iniligtas. Na sa pagkakatiwala ng Diyos sa sangnilikha ay tinawag na lumahok sa pagtatatag ng isang makatarungan at mahabaging kaayusang panlipunan. Makakayang ibigay utos ng Panginoon sa ating tanan, gawing di dahil sa kagantihan, kundi sa papunan
Muli po kayo makiisa sa akin sa dalangin ng pagtatalaga. Tayo po'y manalangin. Kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat muli mong ipinaalala sa amin ang aming kalalagayan bilang iyong mga anak na sumusunod sa iyong kalooban. Wala kaming dapat ipangamba dahil ikaw ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Kung kami man ay nalalabuan pa tungkol sa usapin ng kayamanan, ipabatid mo sa amin ang lubusan ang kahulugan ng pagbibigay mo ng buhay ng iyong bugtong na anak na bilang kaloob ay tinubos kami sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Idinudulog namin sa iyo na samahan mo sa panahon ng pagluluksa at pagdadalamhati ang mga pamilya ng mga pumanaw. Ang mga pamilya ng mga anak ni na Brother Mariano Espinas Jr. at Sister Alanita Espinas. Gayon din ang pamilya na naiwan ni Sister Agripina Sarasa. Patuloy mo ring bigyan ng kaaliwan ang mga kaanib sa tahanan ni Sister Lourdes Rodriguez at ang mga iba pang mga kaanib ng iglesia na kamakailan at hindi pa nagtatagal ay nakaranas din ng pagwawalay sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Idinadalangin din namin ang mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan sa buong isang linggong lilipas. Gayon din ang nagse-celebrate sa kanilang araw ng pagtataling puso. Igawad mo sa kanila, O Diyos, ang mga mitiin nila sa buhay bilang mga regalo't kaloob sa kanilang mga natatanging araw. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang tugon sa mga kahilingang hindi nabanggit dahil ikaw ang nakababatid ng pinakamabuti. Pinagkakatiwala namin sa iyo na may pagsunod sa iyong banal na kalooban ang pagtugon sa kanilang mga dalangin. Patuloy mo ring patatagin ang aming mga hanapbuhay at pag-aaral ng iyong mga hinirang. Patuloy mo ring pagpalain ang aming bansa kung saan aming isinusulong ang katotohanan na pinagpapala mo ang bayan na ang kanilang sinasamba at pinaglilingkuran ay ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. At ngayon, patuloy namang sumagana sa atin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na paggabay, pag-iingat at pagbibigay kaaliwan ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.